Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Maayong aga, bagong Pilipinas, para sa isang healthy Sorsogon Region. Kayo po ay nakikinig sa Talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region, sa pamumuno ni Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan. Ako po si Leah Dominguez Reformado, kasama ang aking partner sa technical partner, Ralph Ian P. Amoyan. Makakapili nyo sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay. Dito lang sa 107.3 Radyo Latigo FM, 103.1 Radyo Bandera Jensen at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan ngayong alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ngayon po ay Martes, May 6, 2025 at nangunguna sa ating mga balita. DOH-CHD Sorsogon ginanap ang First Public Health Research Forum. Ang Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon ay nagsagawa ng kauna-unahang Public Health Research Forum noong ika-8 ng Abril sa Greenleaf Hotel, General Santos City. Ang aktibidad ay pinamunuan ni Dr. Lee Daniel Iswelan kasama si Arjan C. Gangoso. Layunin ng forum na palawakin ang pangunawa ng mga mag-aaral sa kolehiyo sa DOH Playbook on Health Promotion, Universal Healthcare or UHC Act RA 11223 at 8-Point Action Agenda. Isa sa mahalagang bahagi ng forum ay ang presentasyon ng mga research abstract mula sa mga 48 estudyante sa iba't ibang institusyon sa rehiyon ng Sorsogon. 3 mag-aaral ang kinilala bilang pinakamahusay sa pananaliksik na nagmula sa Sultan Kudarat State University, Access Campus at Notre Dame of Kidapawan College. Dagdag pa rito, kinilala si Fahad Di Mangatong mula sa Sultan Kudarat State University Access Campus bilang Best Oral Presenter. Ang forum ay nagbigay inspirasyon sa mga pananaliksik na susuporta sa UHC o sa iba pang pambansang inisyatibang pangkalusugan. Sa kabilang dako naman, DOH-CHD binigyan diin ang mga sentro ng dialysis sa programa ng CKD. Ang Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon, sa pamamagitan ng Communicable Disease o NCD cluster ay nagsagawa ng isang consultative meeting kasama ang mga sentro ng dialysis sa Agua Frio Garden Resort, Coronadal City. Ito ay noong ika-11 ng Abril. Layunin ng aktibidad na magbigay ng mga updates sa renal care units tungkol sa pagpapatupad ng Chronic Kidney Disease o CKD Prevention and Control Program. Ang talakayan ay nakasentro sa Department of Health Administrative Order No. 2021-0010 na nagbibigay ng aling tuntunin sa institutionalization of the CKD program. Bukod pa dito ay ipinaliwanag ni Aldwin Carl Llenado ang Department of Health Administrative Order No. 2022-0326 na tumutukoy sa implementing guidelines ng Philippine Renal Disease Registry. At para sa huling balita, Non-Communicable Disease Cluster pinagtibay ang pagsusuri para sa cancer sa pamamagitan ng pagsasanay ng healthcare workforce. Ang Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon, Non-Communicable Diseases or NCD ay nagsagawa ng isang orientation tungkol sa serbisyong pagsusuri ng cancer, pati na rin ang Integrated Geriatric Screening at PhilPen Health Risk Assessment upang mapalakas ang mga hakbang sa preventive care para sa human resource for health na ginanap sa Anchor Hotel General Santos City noong April 15 to 16. Binigyan diin na ang screening ay pagsubok sa malulusog na individual upang matukoy ang posibleng cancer bago pa lumitaw ang mga sintomas. Ang early diagnosis sa kabilang banda ay nakatuon sa maagang pagtukoy ng cancer sa mga pasyenteng may sintomas sa pinakamaagang yugto. Ang mga kalahok ay sumabak sa actual na demonstration ng iba't ibang geriatric screening tests kabilang ang Time and Go Test, Functional Reach Test, Mid-Upper Circumference Measurement, Whisper Test at Visual Acuity Screening gamit ang Snellen Chart.
Bukod pa rito, isinama sa pagsasanay ang PhilPen Health Risk Assessment tulad ng hindi tamang diet, kawalan ng pisikal na aktibidad, paninigarilyo at pagkonsumo ng alak. Ayon o layunin nitong pigilan ang mga non-communicable diseases tulad ng sakit sa puso, diabetes, cancer, hika at chronic respiratory diseases. Samantala, ayon kay Dr. Joanna Carla Estorninos, ang tatlong pinakakaraniwang uri ng cancer sa Pilipinas ay ang cervical, colorectal at breast cancer. Dagdag pa rito, binigyang diin ni Dr. Estorninos ang paparating na nationwide cervical cancer screening campaign na nakatakdang ilunsad ngayong Mayo bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan sa maagang pagtuklas sa pag-iwas sa sakit na cancer. Samantala, dumako naman tayo ngayon sa ating May 2025 health programs. Binibigyang kamalayan ang Cervical Cancer Awareness Month. Babae, mahalaga ka. Ang iyong kalusugan ay dapat pinangangalagaan. Alam mo ba na ang cervical cancer ay kayang iwasan at maagapan? Ngayong Mayo, sa paggunita ng Cervical Cancer Awareness Month, hinihikayat naming magpa-screen at magpabakuna laban sa HPV. Sa simpleng hakbang, maaari mong protektahan ang iyong sarili, pamilya at kinabukasan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang pinakamalapit na health center. Ngayong buwan rin ng Mayo ay Hypertension Awareness Month. Alamin ang iyong blood pressure. Tahimik itong umuatake pero maaari magdulot ng stroke, heart attack o kidney failure. Para makaiwas, kumain ng tama. Iwasan ang sobrang alat at taba. Mag-ehersisyo, bawasan ang stress, huwag kalimutang magpa-check up. Ngayong ikalawang linggo ng Mayo ay Safe Motherhood Week. Kalidad na pangangalaga sa ina, kalusugan ng sanggol may garantiya. Ligtas na pagbubuntis ay tiyakin. 8 antenatal check-ups ay kompletuhin. Kaya mga mami, sundin ang iyong 1-2-5 schedule. 1. Check-up sa unang trimester. 2. Check-up sa pangalawang trimester. At 5 check-up sa pangatlong trimester. Kumonsulta sa health centers upang matiyak na ligtas ang iyong pagbubuntis. Binibigyang kamalayan rin ang Health Workers Day, International Thyroid Awareness Week, AIDS Candlelight Memorial Day, World Thyroid Day, at World No Tobacco Day. At yan ang ating health program sa buwan ng Mayo. Dito po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita hatid sa atin ng DOH-CHD SOCSurgen Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOCSurgen. Manatili po kayong nakaantabay mga kababayan sa ating programa. Sa pagbabalik, atin pong pag-usapan ang topic na Standard First Aid para sa iba't ibang emergency situations. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Awareness Month, alamin ang iyong blood pressure. Tahimik itong umaatake pero maaaring magdulot ng stroke, heart attack o kidney failure. Para makaiwas, kumain ng tama, iwasan ang sobrang alat at taba, mag-ehersisyo, bawasan ang stress. Huwag kalimutang magpa-check up, bantayan ang presyon, alagaan ang puso. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, SOCSurgen Region. Protektahan ang iyong sarili at kapwa laban sa Mpox o Monkeypox, isang viral infection na maaaring magdulot ng lagnat, ubo, pananakit ng katawan at mga pantal o butlig sa balat na ipapasa ito sa malapitang kontak lalo na sa taong may sintomas. Para makaiwas, takpan ng bibig kapag uubo o babahing. Panatilihin ang maayos na daloy ng hangin sa paligid. Ugaliing maghugas ng kamay. Iwasan ang may sintomas o kumpirmadong kaso ng Mpox. Maging alerto, maging responsable. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, SOCSurgen Region. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Muli ngayon po ay Martes, May 6, 2025. Tayo po ay live sa DOH, Center for Health Development, SOCSurgen Region official Facebook page at mapapakinggan din sa 107.3 Radyo Latigo, 103.1 Radyo Bandera Jensan at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan ngayong 11 a.m. hanggang pananghalian. At mga kababayan, tulad nga ng sabi ko, ating pong pag-uusapan ngayon ang
standard first aid para sa mga iba't ibang sakuna na nangyayari sa ating kapaligiran. At kasama natin sa talakayan ngayon ang expert tungkol sa ating paksa. Mula po sa DOH, CHD SOC Surgeon, Health Emergency Management Staff, siya po ay isang nurse at health program officer. So let's all welcome Miss Mary Antoinette P. Fuentes. Maayong aga ma'am, welcome po sa ating talakayan para sa ating kalusugan. Bati po kayo sa ating audience. Good morning po, Ma'am Leah, and good morning, Soc Sargen. Yehey! Thank you, ma'am, no, for accepting our invitation, Ma'am Antoinette. Kasi ang haba ng pangalan mo, no? Tawagin lang kitang Ma'am Antoinette. Actually, si Ma'am Antoinette po, siya rin yung nagturo sa akin lately. I was just trained po, isa sa mga nag-attend po ng training of facilitators po sa ating standard first aid. Kasi po, isa po sa layunin ng ating regions, according to Regional Director Aristides Concepcion Tan, na bawat pamilyang Pilipino may isang miyembro na dapat trained sa standard first aid. Tama ba, ma'am? Yes po, Ma'am Leah. Yes, ma'am. Every household po, one person in every household should be trained in standard first aid and basic life support po. And basic life support, nako, malawak na konsepto to. Pero unahin muna natin yung standard first aid. So sabi nga ni ma'am, i-check nyo na mga nanay, tatay, sa pamilya nyo ba, meron bang isang miyembro sa inyong pamilya na trained or may alam sa standard first aid? Nako, sa panahon ngayon, ang daming mga sakuna, ma'am, no? Tapos kahit yung lindol, parang araw-araw na nangyayari na lang dito sa riyon natin. So dapat alam nila, yung mga paunang lunas, ika nga natin. Pero mga kababayan ha, make sure na ensure lang namin kayo na hindi po ito yung nagbibigay tayo ng gamot o nagbibigay ng aparatos galing sa hospital. Karampatang lunas, paunang lunas na pwedeng magdugtong ng buhay ng isang tao habang hinihintay natin ang ambulance o respondent, habang hindi pa nakakarating tayo sa hospital. Ano yung mga pwede nating gawin na pwedeng makasalba ng buhay, dudugtungan yung buhay, ika nga. At dahil po dyan, pag-usapan natin yung mga iba't ibang mga nararamdaman o emergency cases at ano yung dapat natin gagawin. Ma'am, unahin muna siguro natin yung head and neck injuries natin. Dito kasi madalas na nakakaranas yung mga pagkahilo, yung tinatawag na pagkahilo. Ako, madalas nung bata ako kasi siguro mababa yung blood pressure ko, madalas ako nahihilo. And ngayon ma'am, ano ba yung mga sanhi ng pagkahilo natin? Pagkahilo po, Ma'am Leah, is dizziness. It's a feeling of unsteadiness or parang moving sensation. Parang may gumagalaw sa paligid. It's a subjective feeling. And si patient may experience vertigo or lightheadedness. Yung vertigo po, yung parang may motion sa feeling ni patient, gumagalaw ang kanyang paligid, but in reality, steady lang po si patient. Lightheadedness naman po is a feeling that you are about to faint, na matutumba po si patient. Parang mahihimatay ka na, mahihimatay po, yes. Ganon po siya. Ayan, mga kabayan, nakakaramdam ba kayo ng gano'n? Yung parang gumagalaw, yung hindi kayo, kumbaga, yung balance nyo nawawala, no? Dahil may feeling na parang nahihilo kayo, no? Parang may galaw na nararamdaman. So, may iba't ibang sanhi, ma'am, no? Yes po, ma'am, for dizziness or paghihilo, but the most common of all is dehydration. That is why we give stress during our lectures, the importance of drinking fluids. Ayun, so punta na tayo doon. Anong gagawin natin kapag nahihilo ang isang tao? Pag po si patient, yung feeling niya, nahihilo po siya, avoid yung mga unnecessary change in movement. And we promote, yung nga po, yung sabi ko kanina, promote fluid intake, have regular meals, get enough rest, and place the patient in a comfortable position. So, pag nakatayo si patient, pwede po paupuin po natin si patient and reassure the patient kasi anxious yan siya si patient. So, always reassure na, ma'am, andito lang po ako, your first aider, responder to help you sa iyong nararamdaman.
Ayun. So, tama, no? Sabi nga ni ma'am kasi karamihan sa mga reasons, baka kulang talaga sa tubig lang, no? Kasi ang daming reason, Leling. Iba, mataas pala yung BP, no? Yung iba naman, pati hyperventilation, ma'am, no? Eventually, kapag hindi na level yung carbon dioxide and oxygen sa blood supply, pwede. Ako na-try ko yung hyperventilation, eh. Actually, ma'am, nangyari to nung mass casualty namin, nung nagtitrain pa ako sa Red Cross sa Manila. Uma-acting lang ako na emergency, parang humihinga ako ng nag-hyperventilate ako. Eventually, talagang nahihilo na talaga ako. Nakita ko nung instructor namin, sabi, nahihilo na talaga yan. So, minsan yun yung isa sa mga cause kapag may anxiety ka, no, mabilis yung paghinga mo. And minsan yun nga, sabi nila, kulang ka lang talaga sa tubig kasi kulang ng oxygen yung blood mo na isusupply niya sa katawan mo, sa ulo mo. So, makakaranas tayo na. So, again, ulitin natin, sabi ni ma'am, uminom ng tubig, no? Tapos, regular meals, baka kasi nalipasan ka ng gutom. Yes po. Pag low po kasi ang blood sugar ni patient, pwedeng mahimatay din po si patient. Correct. Isa pa yon, no? Kapag mababa na yung blood sugar, no? Hypoglycemia ba yung tawag doon, no? And baka naman hindi ka pala nag-agahan dahil hindi regular yung pagkain mo. And get enough rest. Baka pagod ka lang din talaga. Tapos, sabi ni ma'am, iwasan natin yung biglaang paggalaw kasi pwede kang matumba. Yes po, ma'am. Most common po yung change in position kapag early in the morning. Pag ang isa pong patient or ang isang tao nakahiga and then bigla-bigla pong tatayo or pag nakaupo and then bigla pong tatayo. In medical term po, that's what we call kasi the orthostatic hypotension. It's a change of sudden position which causes the drop of blood pressure. So, bumababa po yung BP. Kaya feeling ni patient, naninilim ang kanyang paningin at saka eventually, nahihilo si patient. And in some cases, nahihimatay po si patient. So, how to avoid po that is to at least dangle your legs to the edge of your bed for at least 3 to 5 minutes before standing up po. Ayun, so nakuha mo na yung susunod na case natin, yung fainting, tama ba? Kasi nahimatay na. So again, ulitin natin mga kababayan, nakakaranas ba kayo ng ganito, yung bigla ang pagtayo, dumidilim yung paningin? Nung bata ako, ganyan ako, ma'am. Kasi actually hanggang ngayon, mababa yung BP ko, 90-70, mga ganun lang. So pag bigla akong tayo, madilim talaga yung paningin ko, no? So iwasan natin yung mga ganon. Dahan-dahan lang, pagbangon ng umaga, no? Yes, sa pagbangon. And then kapag hindi talaga nagbabago, yun yung pwede nating dalhin na, no, sa doktor. Kapag hindi pa rin, kumbaga patuloy pa rin, talagang nahihilo siya. Para makuha na talaga ano yung cause, malaman na talaga at mabigyan ng karampatang gamot. Now, sabi ni Ma'am Antoinette, nabanggit niya kanina, yung fainting na, yung nahimatay. Yun yung, bakit ba nagkakaroon ng fainting? Ba't nahihimatay na yung tao, ma'am? Nahihimatay po yung tao, ma'am. It's because hindi sapat yung blood supply na pumupunta po sa kanyang utak, which causes the loss of consciousness po. Ayun. And marami po siyang causes, but the most few and the most common is yung sudden change in position, extremes in environment, low blood sugar, sudden emotional stress, anxiety, and so on and so forth po. Yan, yung maraming mga dahilan na, no? Actually, pwede siya mag-umpisa pala sa pagkahilo, tapos bigla siyang mawalan na ng malay. Yeah, progressive po siya. Progressive na. Yes po. Ayun, sabi ni ma'am kanina, kaya tayo nawawalan ng malay, nahihimatan, nakakita na siguro kayo ng ganyan. Minsan sa mga crowded places, no? Kasi parang kulang na talaga yung oxygen, no? Yung blood supply. Kaya sabi ni ma'am, kapag nahimatay, itaas ang paa. Elevate. Yes po, ma'am. Oo. Pag si patient po kasi nahimatay, ang pinaka-importante na intervention na anyone can give to the patient is to give the patient adequate space. Kasi 'di ba po, meron po tayong ABC. So, we ensure na clear ang airway ni patient and provide proper ventilation po kay patient. And at the same time, pag nahimatay nga din po si patient, yung sabi po ninyo, ma'am, to level the head of the patient and level the head and the back of the patient and then elevate the legs to promote
or to improve the blood flow of the patient papunta po sa kanyang utak. So parang i-guide po natin yung blood flow ni patient. And that's what we call the modified Trendelenburg position. And at the same time, what to do din po natin kapag si patient po ay nahihimatay is to loosen the constrictive clothing. Lalo na po sa mga neck regions ni patient. And kung nahimatay po si patient, there's some cases na hindi nila nasasalo si patient, so matutumba si patient, mahuhulog si patient. We should provide treatment sa fall injuries ni patient. That's another injury, di ba? Kasi may case na nga siya, nahimatay na siya, nawala na siya ng malay. So mga kababayan na, sabi ni Ma'am Antoinette, dapat daw kapag may nakita kayong nahimatay, make sure, isa-isip lagi na ang cause po ng pagkahimatay, pagkawala ng malay ay walang tamang o enough blood supply sa brain ng tao. Nag-drop yung blood supply niya. So kaya i-elevate yung legs, iaangat po yung legs para po ibalik yung supply ng dugo sa brain ng tao. Tapos sabi ni Ma'am, paluwagin yung mga damit, lalo na dito sa neck area, sabi mo Ma'am, Yes, sa may ma'am. leeg, ayan, kasi baka nagkukonstrict, lalo hindi makabalik yung flow ng blood. Tapos, ano yung mga hindi natin dapat gawin, Ma'am? Yung mga not to do kapag nahimatay ang isang tao. Pwede ba siyang yung iba kasi nakikita ko parang binubusan ng tubig, parang hinihilamusan. Para gumising, parang binuhusan ng tubig yung mukha. Tama ba yun? It's a common, po ma'am, parang intervention, lalo na ng mga bystanders po natin. Yung iba, bubuhusan ng tubig, or yung iba, pinapainom nila si patient ng tubig. But we should know that the patient, lalo na po, pag unconscious, and then papainumin mo siya ng tubig, it may cause yung sinasabi po nilang aspiration. Yung pag-a-aspirate po kasi, in layman's term po, yung either a food or water or any object that went through the wrong pipe. And supposedly, on our airways, it's only the air na makapasok. Pag binuhusan mo ng tubig si patient, pwede na yung water papasok sa airway po ni patient. So, it may cause further harm kay patient, imbis po na makatulong. Tama. So, wag gagawin mga kababayan lalo na kapag unconscious yan, pinapainom nyo, sinasabuyan nyo ng tubig, pwede niyang magpagkalunod, mapunta sa lungs niya, yung tubig na yon. So, hindi po pwede. Akala nyo kasi natutulog lang na pag sinabuyan ng tubig, magigising. Hindi po. Importante, ipabalik natin yon, yung blood flow, yung blood sa brain, sa utak ng pasyente. Ayan, mga basic tips po when it comes po sa ating pagkahilo at fainting o pagkawalan ng malay. Ngayon, bago tayo mag-commercial break, i-address natin yung mga tanong ng karamihan. Nosebleed, nagdurugo ang ilong. Ano yung mga pwede nating gawin? Kasi baka may mga ginagawa yung mga kababayan natin na mali pala. Anong gagawin natin kapag nag-nosebleed po yung isang tao? Pag po nag-nosebleed si patient, alamin po muna natin ano yung mga causes. Bakit nagkaroon ng pagdurugo? Or in some, they call it sunggo sa kay patient. But the most common causes of nosebleeding is yung injury or facial traumas. Pag po nabatukan si patient or nasuntok, nauntog, nauntog si patient, ma'am. Certain medical conditions, kapag po nag-shoot up yung BP or masyado na pong mataas yung BP, pwede po yung magkakause ng nosebleeding. Or extremes in environment, kapag po masyadong malamig or masyado pong mainit ang ating paligid, makakause din po yun siya ng nosebleeding. And at the same time, changes in altitude. Kasi po, tumataas po yung pressure. So, ganun po, nagkaka-nosebleed din po si patient. Ayun. Kaya, kapag ganun, ma'am, yung nangyari, like for example, anong pwede kong gawin? Tama ba na yumuko ako at paduguin palalo? Ano po bang pwede kong gawin? What to do po natin, ma'am, kapag may nosebleed si patient? First is to reassure the patient and calm the patient down. Pag po si patient nakatayo, or pag si patient nakaupo, pinch the bridge of the nose. Dito po, ma'am. And then have the patient lean forward. Kasi to some, mas pinch at saka lean backwards. Kasi pag lean backwards po kasi,
yung sabi ko po kanina na aspiration. So, Oo. pwedeng obstruct sa airway ni patient Oo. kasi babalik po yung dugo sa airway ni patient. That is why, pinch the nose, lean forward, the bridge of the nose, and then lean forward, and then apply ice pack or ice sa forehead or Oo. dito po sa bridge ng nose ni patient. Ayun. So, hindi ka pala titingala at magsasandal, no, parang patalikod. Yes So, po, ma'am. pa-forward siya, pero dapat nakapinch ka muna. Pipisilin Yes po dito yung after po yung matabang part ng ilong, meron po dyan bridge or Bridge parang po. tulay na tinatawag dyan. Pipisilin nyo yan, tapos mag-lean forward Lean kayo. forward. Opo. Okay, ang tawag dito, pasulong. Kumbaga, paharap. Ayan. Tapos, lagyan ng ice pack sa nose bridge din, ma'am, sa noo. Yeah, Mm-mm. either on the nose bridge po, Ma'am Leia, or sa forehead po ni patient. Ayan, para huminto, no, yung pagdurugo. Yes po. Ano yung mga importanteng hindi nila dapat gawin? Wag po nating, sabihan po natin si patient na wag po siyang forcefully blow yung kanyang ilong. Magsisinga Yeah ng po. malakas. Or Mm-mm. nose picking Mm-mm. kasi it may cause injury po doon sa loob naman po ng ilong ni patient. Oo. Kasi may mga pumutok na blood vessels doon di ba? So, peaking, ibig sabihin mga kababayan, yung pag sinusundot-sundot mo yung ilong mo, no? So, huwag mo nang sundot-sundutin pa, huwag ka nang sumingin na malakas kasi lalo lang magkakaroon ng further damage, ika nga. Tama ba, ma'am? Yes po, Ma'am Leia. Tama Ayan. po. Thank you, Ma'am Antoinette. Commercial break muna tayo. No, we have talked about yung ating nose bleeding, kung anong gagawin, kung paano pag nahimatay ang isang tao, at anong gagawin kapag nahihilo. Ayan. So, mga kababayan, mag-take note kayo ha, kasi sa susunod, sa pagbabalik natin, pag-usapan naman natin kung anong gagawin mo kapag na-sting ka ng bubuyog, o na-sting ka ng jellyfish, or dikyabato, at nakagat ng ahas o aso. Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Ngayong Hypertension Awareness Month, alamin ang iyong blood pressure. Tahimik itong umaatake pero maaaring magdulot ng stroke, heart attack o kidney failure. Para makaiwas, kumain ng tama, iwasan ang sobrang alat at taba, mag-ehersisyo, bawasan ang stress. Huwag kalimutang magpa-check up, bantayan ang presyon, alagaan ang puso. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Protektahan ang iyong sarili at kapwa laban sa Mpox o Monkeypox, isang viral infection na maaaring magdulot ng lagnat, ubo, pananakit ng katawan at mga pantal o butlig sa balat na ipapasa ito sa malapitang kontak lalo na sa taong may sintomas. Para makaiwas, takpan ang bibig kapag uubo o babahing. Panatilihin ang maayos na daloy ng hangin sa paligid. Ugaliing maghugas ng kamay. Iwasan ang may sintomas o kumpirmadong kaso ng Mpox. Maging alerto, maging responsable. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. First, ma'am, ulitin ko din yung mga previous interventions that I've mentioned earlier to reassure the patient na to stay calm. And then, andito ka lang as first aider. And then, secondly, is to walk away from the area na kung saan present yung beehive. Alright. And then, kasi it's, di ba, sa atin nga, golden rule natin is to promote the safety of the patient, to promote the safety of the rescuer, and as well as the bystanders. And next is to remove the stinger. Yung stinger, yung nasa
Yung sting. nakatusok Yung nakatusok. Kasi sa- parang may needle yun na may mga Opo, ano yun eh. po. Oo. Yung remove the stinger Oo. by scraping it out with a dull or blunt knife or blade, or you may use card, or pulling it out with a fingernail or fingers. Kasi for as long as the stinger is present, yung reaction doon sa skin ni patient will be present at hindi yan siya mawawala. Not Hanggat until nandun. makukuha mo po Oo. yung stinger. Hanggat nakabaon. Yes po, Ma'am Lea. Ano ba yung pwedeng mangyari, ma'am, kapag nakagat ng bee? Ano ba yung pwedeng maranasan ng isang tao? The patient may experience yung itchiness, yung rashes, redness, swelling doon sa area. Pwede din po si patient magkakaroon ng allergic reaction. And yung allergic reaction po kasi has varying degrees, depende po sa kanyang severity. That is why sa bee stings po, time is essential. Kasi Oo. when it comes to bee stings, yung venom reservoir, yung Oo. parang doon sa stinger na present, sa part yan siya ng bee, ma'am, will be emptied within 30 seconds. So, kung sabi ko po kanina na kung ang venom reservoir will be emptied within 30 seconds, it is much better to pull it out using your fingernails or using your fingers rather than finding yung dull blade or yung card to scrape it out. So pwedeng hugutin mo na lang talaga. Yes po, Using hugutin your siya. finger. Hindi pwedeng tweezer, yung chani. Hindi ganun. po. Tweezers, hindi siya ini-encourage, Ma'am Lea, Oo. no? Because Kasi? tweezers can cause the venom to be released sa skin po. So And- dapat pwede yung daliri lang talaga. Yeah, Oo, yung fingernails po. fingernails, yung may Opo. kuko, yung may kuko. For as soon as possible. Because yung rapid removal po nung bee sting has two advantage. First po, yung it will decrease the amount of venom. Kasi nga po, sabi ko kanina yung about the venom reservoir. And at the same time, we reduce the risk for allergic reaction to occur kay Ayan. patient. Okay, so linawin natin mga kababayan. So kapag sting ka daw ng ng bubuyog, para siyang merong needle yan na nakabaon. Tapos, kaya lang emergency, mabilis mo siyang tanggalin. Kasi habang tumatagal, nagre-release ng yung poison niya, no? Yung, ang tawag doon, venom. Yung venom niya po. May venom. So, hanggang sa ma-empty yon. So, kapag nangyari yun, ako, talagang lalaki yan. Mamamaga. Masakit, no? Kapag na-sting ka ng bee. So, pwede daw gumamit ng yung card. Alam niyo po yung mga parang mga ATM, yung mga ganon. Yes po, Ma'am Lea. No, yung mga card sa mall na binibigay sa atin na scrape mo siya. Kumbaga parang dahan-dahan mo siyang, paano ba yung scrape sa Tagalog ba? Yung parang, no, parang tanggalin mo yung nakabaon doon using that card, no? Oo, card. Kumbaga parang may sasama siya doon sa card, no? Pag in-scrape mo siya. Ang hirap, di ko maalam kung ano yung Tagalog ng scrape. Pero kung sa mga nanonood po sa FB page natin, pwedeng ganito, no? Ito yung card, pwedeng scrape mo. Scrape po. Kumbaga parang eto nalagyan ako. Scrape mo siya hanggang sa matanggal. Or dull blade. Pwede din. Or dull blade. Huwag yung matalas na blade. Dull, ibig sabihin mapurol, no? Na Mapurol. kutsilyo. Para hindi naman, mamaya masugat ka naman kapag matalas yon. So, napaka-importante na matanggal natin yon. And then, no, kapag malala talaga, no, bago dalhin na, no, sa pinakamalapit na pagamutan, hospital or health center. May Yes. idadagdag ka pa, ma'am? Wala. Okay na po. Sige. Next po tayo. Ayan, sa mga mahilig mag-beach, dahil mahilig mag-swimming, nako, mag-ingat tayo. Kayo ba ay dikya ba? Yung jellyfish? Yes No, po, yung ma'am. parang Dikya. napuluputan ka ng dikya. Ano kung anong gagawin natin kapag na-sting? Sting di matawag doon. Sting ka ng jellyfish. Jellyfish sting po. Ano pwede natin gawin, ma'am? First po, ma'am, is remove the victim's clothing. Kasi pwede na yung mga stinging cells ng jellyfish nandoon po sa clothing ng Tanggalin patient. yung damit. Maghubad. Tanggalin yung damit.
Yes po. Oo, Or the certain, lang po, area na The kung certain saan. area, oo. Kasi nasa public space naman po, no. And then, immediately, flood yung, or ibabad, or I mean, di siya pala babad, yung bubuhusan po ng Buhusan, vinegar for 30 seconds. Opo. Kasi vinegar is acidic in nature, and yung acidity nung vinegar will discharge yung venom injection ng jellyfish. Okay, ulitin natin. Vinegar, suka, mga kababayan. Kahit anong suka, ma'am. Yes po, ma'am. Alright. Any commercial vinegar po. Alright, any commercial vinegar ang ibubuhos doon sa area kung saan pumulupot yung mga galamay ng jellyfish natin or tawag dito yung dikya. Wag bubuhusan ng kung ano-ano. Kasi ma'am, ang common na ginagawa, iniihian. Yes po, ma'am. So mali yun. Kasi unhygienic din po Ayun, kasi. very Doon good. naman po ang i-consider po natin. So, kung halimbawa, hindi naman po available yung vinegar immediately doon sa area, Opo. you can use seawater. Seawater pala. Yes po. Because yung seawater po, ma'am, Leia, it will inactivate yung stinging cells nung jellyfish. Makakatulong yun. Yes po. So yung andun mismo, no? Yung seawater kasi andun ka sa dagat eh. 'Di ba? So andun mismo pala pwede mo kung again, ang unang-una is suka, Suka. any commercial vinegar kasi matatanggal niya yung venom, yung acidity ng suka. Yun ang explanation nun. Kaya buhusan mo ng suka. Kung wala naman, pwede po ang seawater, tubig, dagat. Yeah, but not fresh water po, Ma'am Leia. Okay, very good. Kasi Oo. fresh water will activate na naman the stinging The cells sting of the cells. jellyfish. Okay. Mga kababayan, ang tubig po sa dagat, i-deactivate niya, tatanggalin niya yung sting cells nung dikya, ng jellyfish. Wag lang fresh water kasi i-activate niya. Mas lalala. Yes po. Masakit to, no? Yeah, yes po, Ma'am Oo. Leia. Before, Oo. naka-try na po ako Talaga? dito po sa facial area up until Sa face pa. sa arms. Malaki. So, Yes, hanggang dito. yes po. I've tried. Elementary po ako before. Oh my God, sa dagat mo rin nakuha, no? Yes po. Nag-swimming ka. Anong pakiramdam? Mahapdi po siya. Oo. And parang may stinging sensation po. Ay. And yun, nagkaroon siya ng swelling, Oo. redness. Ayun. And yung lifeguard nun before advised us na suka po ang Suka. gamitin. So, suka talaga yung binuhos sa'yo. Yes po, Pamela. And then, oo. and then remove yung jellyfish tentacles Oo. using a tweezer or anything for as long as hindi body part ang pangkukuha. Ayun, yun ang pagkakaiba ng bee. Kasi yung bee, yung fingernail mo ang kukunan, Yes hindi po. tweezer. Dito naman, pag jellyfish, pwedeng kang gumamit ng tweezer ngayon. Huwag mo lang hawakan. Hawakan. Kasi pag hinawakan mo siya, yung kamay mo naman po. ang masting. Yes po. Ang dami nun, no? Ang sakit nun. Actually, hindi ko pa nararanasan, pero nakakita nga ako na sting ng jellyfish and masakit talaga, no? And mga kababayan, no, again, ulitin natin, ang unang-una, gumamit ng suka and any commercial na vinegar po na pwede nyong ibuhos dun sa part na na-sting. Huwag po kayong gagamit ng fresh water. It's a no-no. Pwede po ang tubig dagat din, no, para matanggal po, no, yung venom cell, yung tawag ba doon? Sting cell. Stinging cells po. Yun, para po matanggal at matulungan po yung ating pasyente. So again, wag iihian mga kababayan kasi unhygienic. Ibig sabihin po ng unhygienic, madumi. Kumbaga, baka maka-add pa ng infection imbis na makatulong tayo. So mga kababayan ha, sa mga hilig mag-swimming dyan, at of course, bantayan natin ang mga ating mga anak. Tignan naman, baka may moment kasi na sobrang dami ng jellyfish sa dagat no? Season po. May season sila. Yes, So wag na kayong lumusong sa dagat pag ganun karami. Ayan. Next naman po tayo dahil dito po sa Soc Sargent, napansin ko kasi marami pang mapuno pa talaga. Marami pang mga halamanan compared sa Manila na halos wala ng puno. Medyo mas maraming cases ng mga snake bites dito. Ano naman ma'am ang maipapayo natin sa snake bites? Kagat ng ahas, mga kababayan. First, ma'am, is
keep the victim calm and do not allow unnecessary movements. Kasi Opo. when the more that the patient moves, Opo. mas malalo niyang sinispread out, kinakalat po sa loob ng katawan yung venom ng ahas. Kapag Pag gumagalaw, mas ginagalaw ni patient yung Okay. affected part. Okay, that's a very good one, mga kababayan. Kasi tayo, pag snake bite, nagpapanik agad tayo eh. Yes po. So sabi ni Ma'am Antoinette, keep calm. Kalma ka lang. Huwag kang magpanik kasi the more that you move, na mas marami kang galaw, mas kumakalat yung venom sa katawan. Tama, Ma'am? Yes po, Ma'am Okay, Lea. very good. Ano pa po, Ma'am? Then, washing of the wound. Wound care po Hugasan. tayo. Yes po, Opo. Ma'am Lea. And then, do not suck the venom, the wound to remove the venom. Kasi po, yung iba, ang ginagawa po nila, ina-applyan ng tourniquet or yung Tinatalian. tinatalian para Sa- mas lalong humigpit. Oo. And then kapag nagkaroon na ng yung too tight na, Oo. ini-incise nila yung parang Sinusugatan. sinusugatan nila. Oo. Kasi sabi nila mas mapalabas daw yung venom. Oo. Where in fact, kapag po nilagyan ninyo ng tourniquet o pag tinatalian nyo po yung area na yun, ang mangyayari po, mas pinupool natin yung venom doon sa area. Pag nagkaroon po kasi ng pooling ng venom, it will cause harm doon sa area and as well as kay patient. Doon naman po sa incision, yung pagsusugat doon sa area, it will cause infection na naman. So, those are the things na kailangan hindi po gagawin kapag si patient ay nakagat po ng ahas. Which is common na ginagawa, no? Parang malpractice. Mali po yung practice natin na kapag nakagat ng ahas, tatalian sa may bandang taas hanggang sa mahigpit na. Tapos sabi namin, susugatan. Huwag ding sisip-sipin. Do not suck the area na akala nyo kinukuha nyo yung venom. Pero the more, no, na nilalagay natin dun sa area nung nakagat. Tapos, huwag magalaw. Yan yung mga kalma lang. Huwag magpanik. Yan yung mga dapat nating tandaan. Hugasan, tama ba, ma'am? Yes, With ma'am. soap and water. Yes po. Using soap and water. Tap water or yung mga soap na Opo. hindi po ganon ka-reactive sa skin. Pwede siyang pahigain, ma'am. Yes po, Ma'am Lea. Okay. The patient can lie down. Oo. Tapos mga kababayan, hindi ibig sabihin nito, yun pala okay na. Hindi, ito po yung habang dinadala natin siya, no? Sa pinakamalapit na pagamutan. Kasi snake bite to, kailangan maturukan to ng anti-venom. Yes Tama po. ba? Kasi ang first aid lang po kasi ng snake bite is yung management nung wound doon sa site. Oo. Pero the rest, like yung venom, hindi na po yan siya saklaw sa first aid. First Kasi kung aid. babalikan po natin, ang ibig sabihin ng first aid, yun nga, pangunahing lunas po siya na binibigay pansamantala kay patient. Hindi siya yung permanent na solution para kay patient. Kaya po, we advise na habang ginagawa nyo po ito, time is essential din po. Kaya Dinadala na natin siya sa yes po. hospital. Oo. to the nearest capable hospital. Kasi hindi naman po lahat ng hospital capable to manage Oo. snake bite wounds. Oo. Yung mga yung mga, I think meron tayong tatawag dyan yung Animal Bite Treatment Center na, yung mga ganun. Yes po, Ma'am Nea. Oo. And sa amin sa Polo Molok, nakikita ko talaga yung parang snake bite facility nila, no? Napaka-importante. Alamin nyo kung saan yung pinakamalapit. Ngayon pa lang mga kababayan, dapat alamin nyo na asan ba dito yung pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center natin, no? Para madala nyo sila, especially when it comes to snake bite, no? Kasi sabi nga ni Ma'am, ano lang yan, paunang lunas lang para madugtungan yung buhay habang dinadala natin siya. Pero hindi po yan kasi kailangan ng gamot talaga dyan, kailangan ng anti-venom dyan. Ayan. Okay, bubuyog, jellyfish, ahas. Ngayon, punta tayo sa, yung parang pangkaraniwan, no, na animal land bite ba yun? Land animal bites, no, tulad ng aso at pusa. Anong gagawin natin kapag nakagat ng aso o pusa?
First po is to wash the wound or the bitten area with soap and water, preferably for 10 minutes. And we encourage po yung flowing po na water, Ma'am Leah. And then, do not apply any ointment, any creams, or dressings doon po sa bite site because it will favor the growth of bacteria. And hindi po natin ini-induce ang bleeding kasi pwede na ma-infect po yung area. But rather, kung may bleeding nga, we control the bleeding and then go to the nearest hospital facility po. Alright. Ma'am, i-stop muna kita doon. I think my question po from Bandera, News FM, Jensen. Meron po bang anti-venom injection ang mga hospital sa DOH City Health? Sa DOH City Health? Oo, meron daw ba tayong mga anti-venom injection sa mga hospital sa DOH City Health? Ano yung ibig sabihin dito? Sa mga City Health Office ba to? Mga health facilities ng DOH. Marami kasing health facilities ng DOH. Yes po, sir. Like mag-uumpisa tayo dyan mga RHU. Sa RHU siguro wala. Yeah. Hindi ko po sigurado, Ma'am Leah, no, kung meron po sa RHUs. But ang sigurado po ako is sa mga hospitals. Oo. Meron po silang sa mga hospitals. Punta kayo sa mga hospitals. Kaya ngayon pa lang, pwede nating alamin, no? Ako ang alam ko sa Polomolo, kasi from Polomolo ko, sa Howard Hubbard Hospital, I think isa yon talaga na pinanggagalingan din ng ating injection sa anti-venom. So yes po, pag malapit po kayo doon, no, alamin natin kung saan pa. Baka mayroon din sa hospital na meron din. No, kasi hindi lahat meron din merong supply. Thank you. Ayun, balik tayo sa land animal bites natin. Sabi ni Ma'am, hugasan yung area kung saan nakagat at huwag mag-induce bleeding. Ibig sabihin, huwag po paduduguin. Kasi parang snake bite ang ginagawa ng tao, yung mga traditional na mga gamutan. Ganun din, parang pinapadugurin nila kasi akala nila matatanggal yung rabies, no, kapag sinugatan. Pero mali pala yun, ma'am, no? Yes po, Ma'am Leah. Kasi it will promote kasi infection doon sa area. Ayun. At saka yung paglalagay ng ointment, tama ba? Yes po. Ointment, creams, topical creams, or wound dressings kasi it will promote naman the growth of bacteria doon sa drainage. So, pwedeng mag-add ng another injury na naman yan, no? Another infection. Yes po. Control the bleeding lang. Yes po. Control the bleeding. Oo. Tapos pwedeng takpan yung wound, yung mga sugat. If there is yung bleeding po. Bleeding. Tapos, syempre, after that, dalhin na talaga sa ABTC. Yes po, ma'am. Yung mga animal bite treatment centers natin. Kasi, rabies yan no? Nakakamatay yan, ma'am. Tama? Yes po. 100% fatal po ang rabies, Ma'am Leah, no? Kapag nag-occur na yung mga symptoms niya. But at the same time, it is preventable. Pwede pong tusukan na bakunahan ng anti-rabies, no? Vaccine ang nakagat. And of course, no, I'm gonna grab this opportunity na rin para manawagan po sa mga may alagang, mga hayop, tulad ng aso, pusa, na anti-rabies vaccine natin ng ating mga alaga na para protection po nila at protection nyo rin kasi virus to This is a viral infection. Okay, commercial break muna tayo. We have talked about insect and animal bites like bee sting, jellyfish, ano pa ba yun? Snake bite at dog bite or cat bite, no? At sa pagbabalik po atin naman pong pag-usapan, ano yung susunod na pag-usapan? Yung mga allergies, no? Nagtitrigger ng allergies, ano yung mga gagawin natin, no? Sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Ngayong Hypertension Awareness Month, alamin ang iyong blood pressure. Tahimik itong umaatake pero maaaring magdulot ng stroke, heart attack o kidney failure. Para makaiwas, kumain ng tama, iwasan ang sobrang alat at taba, mag-ehersisyo, pawasan ang stress. Huwag kalimutang magpa-check up, bantayan ang presyon, alagaan ang puso.
Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Protektahan ang iyong sarili at kapwa laban sa Mpox o Monkeypox, isang viral infection na maaaring magdulot ng lagnat, ubo, pananakit ng katawan at mga pantal o butlig sa balat na ipapasa ito sa malapitang kontak lalo na sa taong may sintomas. Para makaiwas, takpan ng bibig kapag uubo o babahing. Panatilihin ang maayos na daloy ng hangin sa paligid. Ugaliing maghugas ng kamay. Iwasan ang may sintomas o kumpirmadong kaso ng Mpox. Maging alerto, maging responsable. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Alright, maayong aga sa inyong tanan. Again, good morning po everyone. Kayo po ay nakikinig sa Talakayan para sa ating kalusugan. At ngayon po pinag-uusapan po natin ang standard first aid. At sinagot nga po ni ma'am kung ano ang mga dapat natin gawin kapag nakagat tayo ng ahas, jellyfish, bubuyog at aso. Ma'am, may nag-comment dito sa Facebook si Alfonso Omani Jr. Sir Fon, sabi niya, nako, nung bata daw siya ganyan, sinisip-sip niya yung kagat ng aso. Ayan. Ano masasabi mo sa kanya, ma'am? Sa HEMS po, ma'am, thankful po kami sa Talakayan, no? Kasi it's a way for us to spread awareness and yung mga basic first aid interventions na magagawa po nila sa kanilang tahanan. Yeah, hey, thank you so much. Actually, nagpapasalamat din kami, ma'am, na talagang pumayag kayong maging guest kasi ang dami pa rin hindi talaga nakakaalam. Ang dami pang gumagawa ng mga maling practice tulad ng yan. Si Sir Alfonso Omani Jr., sinisip-sip ang kagat ng aso. It's a no-no. Ngayon po alam na natin, wag po. Ayan. So, hugasan ng tubig at sabon, no? Control the bleeding pero wag susugatan. And then, to the nearest ABTC po natin, itakbo pa natin kasi kailangan maturukan ng anti-rabies vaccine. Ayan. Ngayon mga kababayan, punta naman tayo sa allergies kasi marami nito no? Ako kasi wala akong allergy, ma'am, no? Yung mga iba nakikita ko, bawal, hindi sila makakain ng ganito kapag na-expose sa ganito na may mga allergy reaction. Ano ba yung mga nagtitrigger sa allergies? Marami po, Ma'am Leah, ang triggers of allergies. Pero before that, alamin po muna natin that allergies are a way of our body to protect ourselves. It's a mechanism na parang protection siya ng ating katawan. Pero from the moment na nagkaroon siya ng exaggerated intensity, yung sobra-sobra na, doon siya nagkakaroon ng reaction. So, allergies, hindi siya masama. Pag napasobra, doon siya nagiging life-threatening. At regarding naman doon, Ma'am Leah, no, sa question mo po about triggers of allergies, marami po siyang triggers like food, for example, peanuts, crustaceans, sa mga seafoods, fish, sa eggs, sa certain medications, certain chemicals, even yung napag-usapan po natin, Ma'am Leah, na insect bites and sting venoms. And sa mga plants or in a healthcare setting, yung mga latex allergies. Yung mga gloves. Yes, yung mga kilala akong ganyan na severe talaga kapag nag-react. No? Totoo yan. Yung anak ko kasi may allergy sa food. Like, yung mga malalansa, yung seafood, yan. Shrimp, no? Mga, ano ba tawag doon? Hipon. At saka yung mga itlog, yan, pwede sila magka-allergy. Now, sabi ni ma'am, normal na reaction ng body kasi parang ano yan defensive mechanism ng katawan natin. Pero pag sobra, doon nagkakaroon ng emergency case kasi life-threatening na siya. So, for example, ma'am, ano-ano mga life-threatening yung pwedeng from allergy? Depende po, Ma'am Leah, sa severity niya. Kasi po ang allergies, may mga stages din naman po siya. Yes, ma'am. Yung first stage po ng allergies or yung tinatawag po nilang mild allergic reactions, localized siya into one certain area, particularly, and the most common is yung skin. It is self-limiting. It can go away on its own. Next naman po is yung second stage or the moderate symptoms ng anaphylaxis. It is more widespread and is more pronounced. And dito naman, nagkakaroon na ng swelling of the lips, swelling or pamamaga ng muka, ng lips, ng tongue, nagkakaroon ng sneezing, watery eyes, yung naluluha-luha na si patient, no? And yung stage 3 po natin,
yung tinatawag po nating severe or potentially life-threatening po siya. Kasi it can cause airway obstruction or airway problems, yung nahihirapan ng huminga si patient. It is also characterized by a sudden drop in blood pressure and to some, nawawala ng malay si patient. And lastly, yung ating pong stage 4 ng allergies or yung tinatawag po nating threatening symptoms of anaphylaxis. Threatening po siya at saka siya po yung pinaka-severe in a way that it may cause cardiac arrest. Yung bigla na lang nag-stop yung pagbeat ng ating puso. Tibok ng puso, no? Cardiac arrest. So, po pwedeng heart attack, parang ganun, no? So, ito yung life-threatening na, yung severe stage na, stage 3. Ano yung maipapayo mo, ma'am? Kasi parang kulang na tayo sa oras, in 6 minutes magtatapos na tayo. Tips natin para sa may mga allergies, especially mga severe na. First po, as responder, i-assess po natin ang ABC, ang airway and breathing and circulation po ni patient. And then, remove the patient doon po sa potential allergic reaction, sa potential source ng allergic reaction niya. For as long kasi as exposed ka doon sa source, natitrigger yung reaction ni patient. And then, have the patient to go on, parang go out to provide fresh air, and then loosen tight clothing. And if breathing is difficult, loosen constrictive clothing and parang mag-stretching po si patient. Stretching. Yes po. And in severe forms naman, sa mga severe cases, to provide oxygen. Ayun. Ano pa? May additional ka pa, ma'am? Yun lang. Take their anti-allergy medication sa bags po nila. Yun, kapag meron sila. Kasi more or less yung mga taong may ganitong severe na reaction sa mga allergens, mayroon yung mga medication. Ito, tanong nyo, no? Baka meron siyang gamot na pwede nating ipainom. Pero hanggat hindi dinadala natin siya, hindi pa nakakarating yung mga emergency respondent natin, no? Pwede po i-assess ang ABCs. Again, ABCs, airway, nakakahinga ba ang pasyente, no? Baka kasi nahirapan na siyang huminga. B is breathing po, no? And circulation, no? Assess natin yun. Paano mag-assess ng circulation, ma'am? Sa circulation po, Ma'am Leah, pwede i-check natin yung capillary refill ni patient. Yung capillary refill po, ipipinch natin yung nail beds ni patient. So may kuko. Opo, ito po. And then, pag-pinch niya, and then bibitawan po natin, no? Yung kailangan bumalik siya within less than 3 seconds. Kapag delayed, nagkakaroon po siya ng problem sa circulation. At the same time, we can check the circulation through the pulses, yung sa mga pulso-pulso po ng Ibig patient. sabihin yung blood circulation sa katawan natin is impending na. O minsan nagiging ibang kulay na yan. Hindi na siya pink, nagiging violet or purple or bluish na siya. So, i-check natin. Yung delikado na talaga yung mga yan. So, again, mga kababayan, importante po kapag ganito na call for emergency medical assistance. So, dalhin na natin siya sa pinakamalapit na pagamutan, no, or health centers na malapit po sa atin. Ay mga kababayan, dahil medyo kulang na tayo, no, sa oras, last message mo sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood po sa FB page natin. Reminder na lang po, no, sa lahat that emergencies or health emergencies may strike without warning. So it is of great importance to be prepared by having a plan sa ating mga bahay. Ano po ang plano natin kapag nag-occur ang ganitong hazard sa atin? Every skill or to engage in the skill, mag-acquire po tayo ng mga first aid skills natin, and then also to prepare yung mga first aid kits. That is why we encourage po to know the hotline numbers ng inyong RHUs, to coordinate with the health workers in the barangay, prepare yung mga first aid kit, and lastly, we also encourage to undergo basic standard first aid training. Correct. At ma'am, sa HEMS po ba, ano-ano yung mga activities natin?
For For this first aid training. May mga first aid training ba tayong kinokondak? Ano yung mga activities natin? Yes po, ma'am. No. Sa HEMS po, we offer standard first aid training. And part of that training is yung mga necessary skills as well as the lectures para po sa mga injuries na yung commonly occurring sa ating community. Ayan. So, kung na-invite kayo, join kayo, no? At makinig po dito, no? Tune in lang po kayo dito sa DOHCHD SOC Surgeon Facebook page. I'm planning to have this part 2, no? Guest ka ulit, ma'am, para pag-usapan pa natin yung iba pa kasi marami pa talaga to. Actually, super bitin talaga yung oras. Pero ma'am, bago tayo magtapos, no? Ayan, may isa pang minuto. May question dito from Sir Umani again. Ma'am, wala po akong nararanasang allergy kapag kumakain ako ng alimangong ilog. Nais ko lang pong itanong kung posible rin po kaya na hindi rin ako allergic sa alimango sa dagat. Medyo natatakot po kasi akong kumain dahil karamihan po sa pamilya ko ay may allergy. Ako lang po ang wala, pero ako rin po ang pinakakinakabahan kumain. Nagets mo ba yung tanong niya, ma'am? Alimangong ilog, alimangong dagat. Wala daw siyang allergy sa alimangong ilog, pero yung kapamilya niya, sa dagat, merong allergy sa alimangong dagat. Magkapareho ba yun? Hindi ko din po sigurado, Ma'am Lea, no? Pero, advice ko po kay Sir, no? Pwede po i-try ni Sir to eat small amounts nung alimangong dagat na hindi niya sigurado kung allergic ba siya or hindi. Kasi pwedeng, or to some, pwede kasi, may therapy po kasi for allergic reaction. And yun po yung tinatawag nilang systemic desensitization. Oo, yung unti-unti, unti-unti. You introduce to your body. Introduce mo siya sa katawan mo until makaya ng katawan mo. So, yun po ang kay Sir. Narurule out din dun kung saan ka may allergy. Minsan kahit sa gamot, pwede yun unti-unti. So, Sir Alfonso Umani Jr., try mo. Kapag okay ka naman, edi kumain ka, huwag ka matakot. When you do po kasi yung systematic desensitization, make sure na naka-standby din po yung mga healthcare providers. Kasi baka mamaya emergency case pala yung case mo. So, konti-konti lang. Pag nararamdaman mong may makakaiba ka na nararamdaman, then may allergy ka at iwasan mo na lang yon kung wala kang mga gamot pa dyan. Ayan. So, mga kababayan, dahil time is up na, magpapaalam muna kami at magbabalik po tayo sa susunod na third Tuesday ng buwan ng Mayo para sa ilan sa namang segment ng talakayan para sa ating kalusugan. Pero Ma'am Mary Antoinette, baka may gusto ka pang batiin? Bati ka po sa iyong mga fans. Hello po pala sa mga office mates ko po dito sa DOH. Ayan. And thank you so much, Sir Leo Chong, our HEMS Program Manager po. At pinayagan natin si Ma'am Mary Antoinette Fuentes, ating guest po for today. And of course, I would like also to greet Ma'am Nars Aina. Hello, Sir Julius Cesar Rodriguez, ang aking batch sa SFA Training of Facilitators last April. And to my team Biday, hello, hello, hello. Mabuhay po tayong lahat. And again, maraming salamat po again, Ma'am Mary Antoinette Fuentes, our HPO1 po ng HEMS, DOHCHD SOC Surgeon Region. So mga kababayan, magpapaalam na po kami sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Aristides Concepcion Tan. Ako po ulit sa Leah Dominguez, reformado kasama ang aking partner Ian Amoyan para po sa talakayan para sa ating kalusugan. And again, stay healthy mga kababayan, stay safe, maging maalam sa standard first aid para maagapan ang buhay dahil bawat buhay mahalaga. Maraming salamat po and good afternoon. Bye-bye! Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon. Alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, SOC Surgeon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan.